Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 8 o'clock in the morning here in the Philippines at may dalawang topic tayo ngayon. Una nating pag-uusapan, update tungkol dito kay Congressman Teves na humingi ng asylum sa isang bansa. Okay? Pangalawa nating pag-usapan ay itong programa ng SMNI. May ni-reveal itong si former President Duterte na ipinagtanggol itong si Presidente Bongbong Marcos. Yan ang dalawang topic natin ngayon. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat naman ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, subscribe, follow na rin sa Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go. Thank you. So, unahin natin itong kay Congressman Teves. Matindi ito, no? Dahil itong si Congressman Teves, nag-breaking news kagabi, no? Na humiling ito ng asylum sa bansang Timor-Leste. Okay? So, nalaman natin na nasa bansang Timor-Leste si Congressman Arnie Teves, no? Yan ay malapit sa Indonesia. Hindi ko alam ha kung pumunta lang siya doon sa Timor-Leste para mag-apply ng asylum o nag-stay siya ng ibang bansa. Pero no, kinumpirma ito ng Department of Justice o DOJ na sa isang pahayag sinabi ni SOJ Secretary Remulla na dumating ito sa Timor-Leste si Congressman Teves noong nakaraang linggo para mag-apply ng protection visa at humiling ng special. The term is special asylum. So ano ba yung asylum, guys? Ito yung isang application ng isang tao sa isang bansa, no? Like ni Congressman Teves, mag-a-apply ka ng asylum dahil nagka-problema ka, no? Sa bansa mo, no? Like itong si Congressman Teves sa bansang Pilipinas, hihingi ka ng protection sa ibang bansa. Parang gano'n ang asylum, no? Pero nag-breaking news rin, no? Ng mga around mga 10 o'clock, 11 o'clock kagabi, no? Nag-breaking news na itong si Congressman Teves denied ang application niya sa Timor-Leste. Okay? Klaruhin ko yan ha. Denied yung application niya sa Timor-Leste. Grabe. So si Teves, who is currently in the capital city of Dili, no? Ang capital is Dili, yung Timor-Leste, has 5 days to depart Timor-Leste but also has the option to file an appeal. Okay? So, pinapaalis na itong si Congressman Teves sa Timor-Leste. Okay? Pero pwede rin siyang mag-appeal kung payagan siya. Di ba? So, yan ang move ngayon ni Teves. So, siguro, no, analysis natin dito is siguro aalis na lang siguro si Teves sa sa Timor-Leste. 5 days lang ang binigay sa kanya. Okay? Yun ang update. So, ano sa tingin nyo? Ano sa palagay nyo? Ano ang reaksyon nyo dito? Pabor ba kayo na dininay itong si Congressman Teves sa bansang Timor-Leste? O tama ba ang ginawa ni Congressman Teves na nagpa-asylum ng Timor-Leste? Okay? Comment, react, let's discuss it sa comment section. Okay? Pag-usapan natin yan. Okay. So much with that, with Congressman Teves. Itong pangalawang topic natin, may video akong ipapakita sa inyo, no? Na itong si former President Duterte ay ipinagtanggol itong si Presidente Bongbong Marcos. Na yan ang sabi ko noon pa. Yung sa mga bumabatikos dito kay Presidente Bongbong Marcos, no? Na parang pinag-aaway itong dalawang si PBBM at si Duterte.
especially sa mga masasabi nating ibang mga vlogger dyan na ayaw kay PBBM, parang nagbigay sila ng mga impormasyon sa kanilang audience na si Duterte ay hindi gusto itong si PBBM. Ngunit ngayon ang video na ipapakita ko sa inyo ay ipinagtanggol ni former President Duterte yung issue kay PBBM na ito raw si PBBM ay laging pasyal ng ibang bansa. Pero ipinagtanggol ngayon ito ni former President Duterte at may video akong ipapakita sa inyo na yung programa ni Duterte sa SMNI kagabi nag-live. Okay? Sabi pa nga dito ni Duterte na naunawaan niya si Presidente Bongbong Marcos kasi dati siyang presidente noon. Okay? So, sampal ito sa mukha ng mga ibang vloggers dyan na pinag-aaway para bang ipinamukha nila na itong si Duterte ay ayaw kay PBBM. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo itong video na ito na ipinagtanggol talaga ni Duterte itong si PBBM. Okay? Pero hindi man klarong sinabi niya na bias siya na pinaboran niya itong si pabor ba? Pinaboran niya itong si PBBM. Pero sabi ni Duterte, tama itong ginawa ni PBBM. Okay? So, ito yung video ipapakita ko sa inyo. Ayaw kong, let me be very clear on this. I am not in this room tonight to criticize government, to criticize the president, nor to criticize the administration. Kasi dumaan rin ako pagka mayor at may sarili kong opinion sa utak ko. It might not really be shared by everybody. Nobody might not really like it or like care, but I have to make hard decisions. Sometimes talagang the impact is hindi ka matanggap ng lahat. And the president now, at nung ako noon, it does not really matter whether or not it is being accepted or not. But you only decide what is good for the country. Hanggang dyan lang ang standard namin. It is not intended, our decisions are not dependent on the result or outcome na may manggalit, may I can understand the president. He is being criticized by going in and out. He's a new president. He has to introduce himself to the entire world. Ito na yung tinutukoy ko na pasyal issue ni PBBM, okay? Just to maintain the prestige of the country. And that is very important. And now he is flying to Indonesia to attend the ASEAN meeting. It is not only his desire, it is his duty to attend that ASEAN meeting. Okay, so kilanaro yan ni Duterte na yung pagpunta ni Presidente Bongbong Marcos sa ibang bansa or for example itong ASEAN na darating, yan ay hindi lang desire ni PBBM kundi bilang isang presidente, yan ang duty as president, no?
ipakilala ang kanyang sarili sa ibang bansa. Okay? Kasi bago siyang presidente sa Pilipinas eh. because it is a meeting of countries. And there are so many things that are So klaro yan ha, yung mga bashers dyan na ni PBBM ha. Yung bashers ni PBBM na mga DDS. Okay? very crucial which are being discussed there in that meeting in the following days. So, kung yan lang ang huwag ninyong tignan yan nasa the way that he's traveling. You know, it's a very tiring job actually. For his age, my age, pagpunta ng Amerika for 13 or 12 hours, hindi ko na kaya. Sabi ni Duterte ha, yung ginagawa ni PBBM, hindi yan madali. Laging pupunta ng ibang bansa. It's a tiring job. No? Dahil hindi madali yung sumakay ka ng eroplano for how many hours, kahit nakatulog ka, yung body mo is hirap pa rin dahil grabe yung yung speed ng eroplano. Your body is still moving. That is the reason why na ayaw ko na. I do not think that I'll be able to. Well, hindi naman talaga rin ako pumunta ng Amerika nung presidente ako. But yung naging presidente ako, I went almost to Russia. At talagang nakakapagod. You know, Pastor, what is very strange is that you go on board, then you still knocks ako eh. So pag umpisa pa lang ng engine, nilaluklok na ako ng steel knocks para makatulog. And even during the entire trip, matulog ka. Ang problema sa aeroplano, pagbaba mo, you are parang drug ka. Groggy. Matamlay ang katawan mo. So, hindi ko na yan tatapusin yung sinabi ni former President Duterte. Ang ibig niyang sabihin is hindi madali ang sumakay ng eroplano. Pupunta ka ng malayo na lugar sa ibang bansa at yan, hindi madali pero criticize ka pa rin ng mga haters. Yung mga iyakin dyan na mga haters ni PBBM. Di ba? So ngayon, sampal ito sa mukha ng mga vloggers na mga DDS vloggers, iba dyan, no? May kilala naman ako na mga DDS vloggers dyan na hindi naman dyan yan mag-criticize. Pero ito, ipinagtanggol ni Duterte itong si PBBM. Okay? Ang pinatutukulan ko dito na vlogger ay itong si sabihin ko na ang pangalan, itong si Banatbay. Yan naman ang laging nag-criticize dito kay PBBM dyan sa pasyal issue. Diba? So, sampal ito sa mukha ninyo na itong si Duterte ay ipinagtanggol si PBBM dyan sa pasyal issue. So, kayo mga audience ko dito, libre kayo mag-comment, mag-react. Pero, ako I respect Banatbay opinion. Sa kanya yan. No? Pero dito, napatunayan na si Duterte ay ipinagtanggol si PBBM. Okay? So, comment, react sa comment section natin at i-discuss natin ito. Pag-usapan natin yan sa comment. Okay? Section. So, guys, like and share this video para kakalat sa tong bayan and subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So hanggang dito lang ang video nito. Have a great day and God bless sa inyong lahat.